Hi kids! Welcome muli sa ating panibago at exciting adventure sa mundo ng mga insects. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking kaibigan, ang praying mantis. Tignan nyo ang mga mata nila. Napakalaki nito kumpara sa sukat ng kanilang katawan. Mas malawak ang kanilang paningin upang madaling makakita ng pagkain o mga kaaway nila. Nakakatulong sila sa mga magsasaka dahil kinakain ng mga mantis ang mga peste at maliliit na insekto na siyang sumisira sa kanilang mga pananim. Tignan ninyo ang kanila front legs, para itong mga kamay na nakatikom na waring nagdadasal sila. Alam nyo ba, tulad ng mantis, pwede rin nating ipakita ang ating pag-worship kay God sa pamamagitan ng panalangin. Kahit masaya, malungkot, natatakot, o ano pa man ang nararamdaman mo, pwede tayong makipag-usap sa Diyos. Natutuwa siya kapag kinakausap natin siya. May isang tao na ang pangalan ay Paul. Nagpupunta siya sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang tungkol kay Jesus. Isang araw, si Paul ay naglalakad kasama ang kanyang kaibigan na si Silas. Sinundan sila ng isang babae na kontrolado ng masamang espiritu. Ginagamit ng kanyang mga may-ari ang kanyang kakayahan para kumita ng pera. Maraming araw ang lumipas at lagi silang ginugulo ng babae. Nagalit si Paul at sinabi sa masamang espiritu na umalis na sa babae. Kaya napalaya ang babae, pero nagalit ang mga may-ari niya sa kanila ni Silas dahil hindi na sila kikita ng pera sa kanya. Pinakulong nila si Paul at Silas sa bilangguan. Habang nasa kulungan, isang madaling araw, nagdadasal at kumakanta sina Paul at Silas sa Diyos at nakikinig ang ibang bilanggo. Biglang lumindol at nasira ang kulungan ng lahat ng bilanggo, pero hindi umalis sina Paul at Silas kahit maari na silang tumakas. Maraming tao ang nakakilala kay Jesus ng gabing iyon, kasama na ang pulis at ang buong pamilya niya. Kinabukasan, sila ay pinalaya mula sa bilangguan at humingi pa ng paumanhin ang mga opisyal ng lungsod sa kanila. Hinimok ni Paul at Silas ang mga Kristiyano sa bayan at ipinagpatuloy ang kanilang misyon na ipaalam ang tungkol kay Jesus sa mga tao. Tulad ni Paul at Silas, natutuwa si God tuwing tayo ay nananalangin at umaawit para sa Kanya. Ang tawag dito ay worship. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tayo nilikha ni God. Sana ay nasiyahan kayo sa ibinahagi ko ngayon. Next week, mag-aaral uli tayo ng iba pang insects. Pag-uusapan din natin ang iba pang dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Hanggang sa muli! Bye!